Nagsimula ang chapter na 10 nang sinabi niya sa Minotaur na hindi siya nagtapon ng mga dahon, kaya nga siya ay isang magnanakaw, at kailangan niyang magbayad para sa kanyang mga kasalanan ng 100 barya ng tore. Nabigla ang Minotaur nang malaman niyang ang kaunting damo na kinain niya ay nagkakahalaga ng 100 barya ng tore. Iniisip niya na ito ay masyadong mahal kahit na ang damo ay ginawa ng Gucci. Malungkot ang Minotaur nang mapagtanto niya na ang pagiging magnanakaw ay maaaring mayroong nakakatakot na mga kahihinatnan. Mas naging tiwala si Theo at sinabi niya sa Minotaur na magmadali at ilabas ang laman ng kanyang pitaka. Ininspeksyon pa niya ang katawan ng Minotaur at natuklasan na wala itong pera. Sinabi ni Sejen na ang kabayaran ay gagawin sa anumang paraan, at kung walang pera ang Minotaur, kailangan niyang magbayad gamit ang kanyang katawan. May maaaring mag-isip na ito ay interes sa furries. Hindi maintindihan ni Theo at Minotaur kung paano mababayaran ng Minotaur ang pera gamit ang kanyang katawan. Sinabi ni Sejen sa Minotaur na pumunta dito at magtrabaho bilang isang manggagawa araw-araw. Pinangako niyang babayaran siya ng 1 barya ng tore bawat araw, at sa ganoong paraan, mababayaran niya ang kanyang utang. Hindi pa naririnig ng Minotaur ang ganitong uri ng kasunduan at kinumpirma ito kay Sejen, na ipinakita kung gaano siya kagaling na empleyado at sinabi sa Minotaur na maganda ang mga kondisyon ng pagtatrabaho. Sinabi niya na makakakain ang Minotaur habang nagtatrabaho dito, at maaari siyang kumain ng maraming berdeng sibuyas na gusto niya. Sinubukan ni Sejen na patunayan na ang Minotaur ay isang mabuting empleyado, ngunit hindi siya. Sinabi niyang mabuting empleyado ang Minotaur, at habang tinatanong niya ang Minotaur kung ano ang iniisip nito, nakita niya itong sobrang excited. Ang pag-iisip na makakakain ng masarap na damo araw-araw ang nagpapa-agree sa kanya sa kasunduan ng hindi nalalaman ang iba pang mga tuntunin at kondisyon. Sinabi ni Sejen na mayroon na silang kasunduan at pinapapunta na ang Minotaur sa trabaho simula bukas. Masayang-masaya ang Minotaur na makuha ang trabaho at nakipagkamay kay Sejen habang pinapanood sila ni Theo na ganap na nalilito. Natutunan niya ang isa pang mahusay na taktika sa negosyo mula kay Sejen, na kapag walang pera, maaaring magbayad gamit ang katawan. Iniisip niya na talagang isang henyo si Sejen at isinulat ang kanyang gintong payo bago niya ito makalimutan. Nagtataka siya kung paano magre-react ang mga babae kapag hiningi ng cat merchant na magbayad sila para sa kanyang mga serbisyo gamit ang kanilang katawan. Di nagtagal, nagpaalam sina Sejen at Theo sa Minotaur, at sinabi ni Sejen sa cat merchant na mahusay ang kanyang trabaho sa paghuli ng magnanakaw, na nagresulta sa pagkakaroon ng bagong manggagawa. Natuwa si Theo na marinig ito at tinanong si Sejen na ipaliwanag kung gaano kahusay ang kanyang nagawa. Mayabang na sumagot si Sejen na mapapalawig ng 1 buwan ang status ni Theo bilang sales cat, ngunit hindi ito mukhang masaya. Kumapit si Theo sa binti ni Sejen at humingi ng mas mabuting gantimpala, kahit na sinusubukan ni Sejen na paalisin siya dahil natatakot siyang masira ang kanyang nag-iisang pantalon. Kinabukasan, si Sejen at ang kanyang kaibigang itim na kuneho ay nagsimulang magtrabaho sa paghuli ng mga crayfish na pumalit sa mga pirana sa lawa. Sa pagkakataong ito, ang itim na mandirigmang kuneho ang gumawa ng karamihan sa paghuli at walang awang pinupukpok ang mga crayfish, habang tinatapos lang ni Sejen ang mga ito gamit ang kanyang patalim. Nang tingnan ni Sejen ang bonten ng mga crayfish na nahuli nila at ang 2 kuneho na nagdadala pa ng mga huli sa bonten, napagpasyahan niyang sapat na ito para mapakain sina Queen at ang kanyang ina, at sinabing dapat na silang tumigil. Narinig ng itim na kuneho ang kanyang mga salita at lumabas sa lawa, at pinuri siya ni Sejen, sinasabing nagtrabaho siya ng husto at ang resulta ng kanyang pagsasanay ay siya na ngayong isang mabuting tao. Pagkatapos biglang nagningning ang itim na mandirigmang kuneho, at wala ni siya o sino man ang may ideya kung ano ang nangyayari. Biglang lumulutang at kumikinang ang kanyang kahoy na maso na parang isang parkame na mag-e-evolve. Sa kanyang maliwanag na estado, nagbago ang hugis nito at naging isang maso na may isang matulis na dulo. Nabigla si Sejen nang makita ang pagbabago ng hugis ng maso, at ang nagulat na itim na kuneho ay patuloy na sinusubukan ang kanyang makakaya upang maintindihan ang nangyari. Gayunpaman, habang sinasabi ni Sejen na ito ay naiiba mula sa karaniwang pag-level up, at tila naabot ng itim na mandirigmang kuneho ang kanyang pangalawang paggising, siya ay naging mas tiwala. Habang sinasabi ni Sejen na kamangha-mangha ang kanyang ginawa at ang kanyang mga kapatid ay pumapalakpak para sa kanya, nararamdaman ng itim na kuneho na para siyang isang celebrity. Pagkatapos sinabi ni Sejen sa kanya na siya na ang bahala sa lahat ng trabaho sa paghuli ng crayfish mula ngayon at binigyan siya ng thumbs up, marahil gusto niyang sabihin na siya ang gumawa ng lahat ng trabaho ngayong araw. Biglang tinawag si Sejen ng Mama Bear, ngunit hindi siya marunong magsalita ng bear, kaya lumabas siya at tinanong ang oso at ang kanyang anak kung ano ang sinasabi nito.
Itinuro ni Queen ang bato na nagsisilbing base ng manual elevator, at nabigla si Sejen nang makita ang isang pugad ng bubuyog sa ilalim nito. Malakas niyang tinanong kung kailan pa ito nandyan, at ang kanyang boses ay naglabas ng bagong reyna na bubuyog. Ang cute na reyna na bubuyog ay sobrang excited na makita ang kanyang amo na agad na tumakbo papunta sa kanya. Bahagyang nagulat si Sejen. Nagulat si Sejen ng kaunti, ngunit nakilala niya ito bilang pangalawang henerasyong lason na reyna na bubuyog na nagmula sa itlog na kanyang inaalagaan. Habang yakap-yakap ng reyna na bubuyog si Sejen, ngumiti siya at sinabing ikinagagalak niyang makilala siya. Tinanong niya kung saan siya nagpunta hanggang ngayon dahil kahit na nalaman niyang siya ay naimprinta bilang kanyang amo, wala siya sa malapit at iyon ang nagdulot ng labis na pag-aalala sa kanya. Tinawag ng bubuyog ang kanyang mga anak mula sa kanyang pugad at ipinakilala sila sa kanilang lolo na tao. Masaya si Sejen na makita sila. Masaya si Sejen na makita sila at napagtanto na umalis ang pangalawang reyna na bubuyog nang hindi nagsasabi sa kanya upang lumikha ng kanyang sariling pangkat, at siya ay nalulugod na bumalik siya agad, ligtas at maayos. Curious din si Queen tungkol sa kanya, at sinabi ni Sejen na batiin ang bagong reyna na bubuyog na nagmula sa kanyang kokon kamakailan. Habang dama po ang reyna na bubuyog sa sombrero ni Sejen, sinabi niya kay Queen na ingatan ang kanyang pugad, dahil sa ganoong paraan, magsisikap siyang gumawa ng pulot na gustong-gusto niya. Sablang excited si Queen na marinig iyon, at ang bagong grupo ng mga bubuyog ay agad na nagustuhan siya at hinaplos siya habang siya ay natutuwa. Masaya din ang nanay ni Queen na makita ang kanyang anak na nagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Bigla na lang dumating ang itim na Minotaur at sinabi kay Sejen na nandito siya upang magsimula ng trabaho. Si Sejen ay malugod na tinanggap siya, ngunit biglang nagbago ang buong atmosfera. Ang inang oso ay tumapak ng malakas na halos mawala ng balanse si Sejen bago siya naglabas ng nakakakilabot na ungol. Maging ang Minotauro ay nabigla ng kaunti, ngunit napagtanto niya na ang boss ng lugar na ito, ang higanting pulang oso, ay nakatayo sa harapan niya. Ang inang oso ay handang lumaban sa nanghimasok, at ang mga Minotauro ay hindi umaatres sa laban dahil sila ay isang mandirigmang lahi. Sinabi ng itim na Minotauro na hindi niya akalaing makakatagpo niya agad ang pulang oso habang siya ay naghahanda sa laban. Napagtanto ni Sejen na magkakagulo ito, at sinubukan niyang pakalmayan ang ina ni Kyoang, hinihiling sa kanya na huwag lumaban. Hinihiling niya sa kanya na pakinggan siya, ngunit basta na lang siya pinalayas pati ang kanyang anak. Lumabas sina Theo at ang mga kuneho mula sa kuweba dahil narinig nila ang ingay, at tinanong ng pusa si Sejen kung ano ang nangyayari. Kinuha ni Sejen si Theo sa kanyang balikat at hinihiling sa kanya na itigil ang laban. Papunta na sina Sejen, ang kanyang ina, at ang kanyang ama sa kuweba. Pinipigilan ni Sejen ang laban habang tumatakbo siya papunta sa dalawang naglalaban ng higanti. Sinabi ni Sejen na masasaktan sila kung magpapatuloy silang lumaban, at umaasa na lang siya sa pusa ng Sail. Narating niya ang mga ito at sinabing tumigil na sila, ngunit mukhang hindi sila susunod. Sinabi ni Sejen sa inang oso na ang Minotauro ay narito para magtrabaho, at hindi siya kalaban. May sinabi siya, at isinali ni Theo na gusto niyang bumalik si Sejen sa kanyang kuweba dahil hindi niya matiis ang Minotauro na sumakop sa kanyang teritoryo. Nang makita ni Sejen na walang pag-asa ang kanyang kaso, lumapit siya sa Minotauro at humiling na maintindihan niya kahit paano. Ngunit sinabi niya na siya ay mula sa isang lahing mandirigma, kaya't hindi siya iiwas sa laban. Nagulat si Sejen at nagtanong kung ano ang kanyang gagawin, ngunit lumapit si Kyoang kay Theo, na nagsumbong kay Sejen na gusto ng batang oso ang kanyang churro. Hiningi ni Theo kay Sejen na pag-alitan ng oso, ngunit isa pang problema ang sumulpat sa harapan niya. Nakakuha siya ng mensahe mula sa tagapamahala ng tore, si Eileen, na humihiling kay Sejen ng pagkain dahil nababagot na ang kanyang bibig, na tila siya talaga. Sinabi ni Sejen sa kanya na abala siya ngayon dahil ang Minotauro at ang inang oso ay naglalaban. Hindi talaga alintana ni Eileen, ngunit tinanong pa rin niya si Sejen kung bakit may Minotauro dito, at sinabi sa kanya na lutisin ang laban kaagad dahil gutom na siya ngayon. Nagreklamo si Sejen na kung ganoon kadali, matagal na sana niyang ginawa ito, ngunit walang gustong makinig sa kanya ang dalawang halimaw. Samantala, ngumunguya si Kyoang ng kanyang damit dahil siya ay gutom, at isinalin ni Theo ang parehong kahulugan para sa kanya, habang ang mga kuneho ay tumingin din kay Sejen ng sabik dahil oras na ng kanilang tanghalian. Sa kabilang banda, halos magbanggaan na ang inang oso at ang Minotauro, at patuloy pa rin si Theo sa pagpilit kay Sejen na bumalik sa kuweba upang bigyan siya ng pagkain. Ang tuloy-tuloy na stress mula sa lahat ng panig ay nagpapatindi kay Sejen, at galit na sinabi na kung walang makikinig sa kanya, hindi niya sila bibigyan ng pagkain.
Yan ang teknik na ginagamit ng nanay ko sa akin at sa aking mga kapatid. Ang kanyang mga salita ay agad na nagpatahimik sa lahat at napagtanto nila na ang pakikipaglaban ay nangangahulugang mananatiling gutom. Ang inang oso at ang Minotauro ay nagulat, ngunit hindi higit sa Kyoang at ang mga kuneho. Ngunit ang pinakanabigla sa pahayag na ito ay ang aming tagapamahala ng tore, si Eileen, na sumigaw mula sa kanyang kubo. Si Theo ay kumapit din kay Saijen na may luha sa kanyang mga mata at humingi ng paumanhin kay Saijen, sinasabing mali siya, kahit na wala siyang ginawa kundi mag-transgress. Si Theo ay kumapit din kay Saijen na may luha sa kanyang mga mata at humingi ng paumanhin kay Saijen, sinasabing mali siya. Galit pa rin si Saijen, at lahat ng mga nilalang sa paligid niya ay natutunan na hindi matalinong galitin ang nag-iisang tagapagbigay ng pagkain. Mula sa maliit hanggang sa malalaking nilalang, lahat ay nanginig dahil sa takot na talagang paiwanin sila ni Saijen na gutom ngayon. Dito nagtatapos ang video. Maraming magandang balita si Saijen ngayong araw, kabilang ang bagong manggagawa sa bukid, ang ebolusyon ng itim na kuneho, at ang kanyang unang pagkikita sa pangalawang reyna ng Pukyutan. Gayunpaman, dumating din ito na may patas na bahagi ng mga problema. Habang nagsimula ang dalawang malaking halimaw na maglaban. Sa wakas, si Eileen ay lumitaw na muli sa screen matapos ang mahabang panahon, at magiging kawili-wiling makita kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para makapaghatid kami ng mas marami pang mga video sa inyo.